Let's open our Bibles to Hebrews chapter 1. Okay, Hebrews chapter 1. I know na familiar kayo sa passage. Chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 1. Sino nakakabisa niyan? Malamang yung karamihan sa inyo, kabisado na yan, no? Hebrews chapter 11, verse 1. Okay, babasa po ako mula sa ESV. Ito po sinasabi, "Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." So let us pray. Father God, as we go on with the series of misquoted passages, I pray na tulungan niyo po kami na unawain yung sinasabi ng passage na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo, ay makita namin ng higit, ng lubos, ang nais sabihin ng talatang ito. At dalangin ko po na maituwid rin yung aming pangunawa upang ma-apply namin ng tama, Panginoon, itong mga talatang ito na aming pag-aaralan. Salamat sa iyo, Diyos, sa iyo po lang mga papurit, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, I know na gamit nyo na yan, yung Hebrews 11. Kaya nga, kapag kayo ay merong gustong ipanalangin kay God, tapos meron kayong gustong hingin, lagi nyo kiniklaim that you are praying by faith. Tama ba ako? Tapos gagawin nyo pang katwiran. Di ba, Pastor, sabi ng Hebrews 11:1, "Now faith is the substance of things hoped for." Di ba, ang pananampalataya ay yung bibigyan mo ng paniniwala, ng matinding paniniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita, o you hope for something, tapos you will acknowledge it na inaangkin mo yun na mangyayari yun kasi yun yung faith. Sino mag-a-agree sa akin na yun ang pananaw niya sa faith? Yes or no? Most of you, yes. Tama? And yun ang unawa natin patungkol sa faith. So this morning, we will look at ano bang sinasabi ng Hebrews 11 talaga. Bakit ba yan sinabi ng verse 1? Yung iba sa inyo nangingiti na. Kasi alam nyo na may supply tayo doon sa unawa natin patungkol dyan. Kasi alam nyo na ang unawa natin sa faith ay positive thinking. Marami sa atin, yun yung intindi. Even my students nung one time, I think this week lang yun, nag-message sa akin sa FB. So, pwede nyo bang i-interpret ito, ganyan, patungkol na naman sa faith. Okay? So, sabi ko sa kanya, ano ba talaga ang ibig mong sabihin ng pananampalataya kasi? Okay? Ang intindi niya sa pananampalataya is, he claims something na hindi pa nangyayari. So, yun yung faith para sa kanya. Yun ba yung faith para sa inyo? Yun ba yung faith na iniisip din natin? Yung tipong pananampalatayanan natin na mangyayari ang isang bagay na hindi pa nangyayari or future things. Hindi natin napapansin na hindi yun faith, but that is positive thinking. Kaso, yung positive thinking natin, mali sa positive thinking na iniisip din ng mga psychologists. Yung positive thinking na iniisip ng mga Christians ngayon ay baluktot din doon sa positive thinking na iniisip ng mga psychologists noong 1980s at noong 1990s. Okay, what is positive thinking na concept ng psychology? Positive thinking na iniisip ng psychology is you will have a positive outcome even though negative things is happening to your life. Ibig sabihin, namatayan ka. Okay? So, ano ibig sabihin ng positive thinking? Ibig sabihin ng positive thinking, kapag halimbawa nagkaroon ka ng tragedy sa buhay mo, iisipin mo na there is still tomorrow. Meron pa rin pag-asa sa bukas. Yun yung positive thinking. Kaso, ngayon, yung positive thinking is, iniisip mo na maging positive, na mangyayari, yung gusto mong mangyari. Gusto ko magkaroon ng kotse. Okay, so iisipin mo yun. So, ano gagawin mo? Titingin-tingin ka na, pupunta ka ng mga car show. Punta ka sa Mini Cooper, punta ka doon sa show ng Toyota, punta ka sa Metrinoma, madalas meron doon sa gitna, sa may harap ng Mr. Donut, laging may coaching naka-park doon.
nagbebenta. Tapos ano gagawin mo? Lay hands mo yan. Lord, ito yung gusto kong car. Ito yung gusto ko na kotse. So, positive thinking. Ang masama dyan, na-twist yan into Christianity and we called it faith. Dahil dun sa verse ng Hebrews 11:1. Yan yung masakit dyan. So, ang culprit pala dito, Pastor, Hebrews 11:1. Mali. Ang culprit dyan, yung interpretation ng marami. Kasi mali yung pagkakaintindi ng Hebrews 11:1. Okay? Kasi iniisip natin that through this passage, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for. So, parang dapat, yung isang bagay na iniisip mo in the future, panampalatayanan mo na. And that's a big, big, big problem. Kasi walang ganong pinangako si God. At walang ganong inutos si God that you should hope for something in the future that you are not seeing it yet. O yung manampalataya ka at ibibigay sa iyo yung isang bagay na yon kasi pinanampalatayanan mo. Okay? Meron pang isang passage, meron pang isang thread na nakijoin ako one time kasi sabi nung isang tanong, ng isang friend ko from the Assemblies of God, ang tanong niya is, meron ba talagang malakas at mahinang pananampalataya? Ang tanong ko sa kanya, kanino ba naka-base yung pananampalataya mo? If you are basing your faith on your own, iisipin mo talaga merong malakas, merong mahinang pananampalataya. But if you would base the faith, what the Bible is saying, this faith comes from the Lord. So sabi niya, paano nangyari yun? Hindi ba ikaw ang siyang nagpe-faith kay God? Yun pa yung word nagpe-faith. Ikaw yung nananampalataya kay God. Ikaw yung nagbibigay, nag-e-exert ng faith mo kay God. Yun yung term. Sabi ko, anong sinabi ng Bible? Sino ang author and finisher of faith? Ano ibig sabihin ng author? Siya ang simula o siya ang pinagmulan? Siya ang gumawa. Diba? Pag sinabing author, siya ang may akda. Kumbaga sa libro, siya ang sumulat. Therefore, He is the one who gave you, who teaches you, who gave you, or who made and put it into your life. Yun yung problem natin. Kasi iniisip natin that faith is exerted by our own will and capacity. Tayo yung siyang nag-exert ng effort for us to have faith with God. Okay? Let us look at the passage patungkol dito. Tingnan natin Hebrews 11. Ang sabi dyan, verse 1, now faith is the assurance of things, hope for, the conviction of things not seen. Verse 2, for by it the people of the old received their commendation. Dahil sa faith na yan, binigyan ng parangal o ng pagkakakilala ang mga tao doon sa Old Testament. Okay? Ito pa, dahil daw dito sa faith na ito, pinuri ng Bible o binigyan ng commendation yung mga people of the old. Ito nga yung nagiging problem natin kasi nagiging moralistic tayo pagdating sa Old Testament. I know yung tinuturo sa inyo ni Pastor Charlie every time na siya nag-speak, di ba, patungkol sa Old Testament lagi. Hindi nyo ba napapansin na ipinapakita niya sa inyo na hindi moral lesson ang importante sa Old Testament? It is God who is important in the Old Testament, not the person or character na pinag-uusapan. Napansin nyo ba yun? Okay, it's the sovereignty of God. It is the how God is mighty or working in the life of the character dun sa Old. Yun din yung gusto ipakita ng Hebrews. Yan din ang gusto ipakita ng Hebrews chapter 11. Kung babasahin natin yung Hebrews chapter 11, makikita natin dyan yung different characters of the Old Testament. Okay? Sisimulan yan kay Abel, tapos susunod dyan sila Enoch, sila Abraham, sila David, lahat sila, i-comment sila dyan. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo that the commendation of the writer of Hebrews here is not about their faith alone, but by faith,
that God gave them. Okay? By faith. Not by their faith, but by faith. Magkaiba yun. Because of the faith. Okay? Bago nyo maintindihan na ano yung ibig sabihin ng faith na sinasabi dyan sa 11, kailangan nating makita yung context niyan. Let's go back to the previous chapter. Chapter 10. That's why I'm so excited to share to you yung passage na to. Kasi, tingnan natin. Verse 19. Chapter 10, verse 19. Sabi dito, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have the great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ano yung sinasabi dyan? Bago sinabi yung Hebrews 10:19 and so on na verses, binanggit muna what Christ has done for the church. What Christ has done is, He died in the flesh, through the cross, para linisin tayo. Okay? At wala tayong kahit na anong ka-effort na ginawa para gawin yon ni Christ sa atin. Nakuha natin yung merit dahil sa gusto niya at hindi dahil sa gusto nyo. Okay? So, nung yun na yung pinakita ng author ng Hebrews, pinakita niya, kaya nga merong word na therefore doon sa verse 19. Sabi diyan, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place. Ibig sabihin, ngayon, meron na tayo ngayong confidence na lumapit kay God because alam natin na tayo ngayon ay nilinis na. Nasusundan niyo po ako? You have the confidence. Take note of the word confidence. Now, therefore, you have the confidence to enter. Ibig sabihin, pwede na tayo lumapit ngayon kay God. Okay? Kasi nalinis na tayo ng pure water. Verse 23. Let us hold fast the confession of our hope. Kanina is the confidence. Ngayon is the confession of our hope. Pwede nyo lang ipagmalaki. Meron na tayong hope o pag-asa without wavering. Sounds familiar? Hope without wavering. Diba? Confidence. Tapos hope without wavering. Okay? For he who promised is faithful. Okay? So, umasa tayo. Umasa tayo. May pag-asa tayo. Umasa kayo kasi may pag-asa tayo. Kasi the one who promised is faithful. Okay? Verse 24. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Ngayon, kailangan nating palakasin ng isa't isa. Magpatatag tayo sa isa't isa. Magpalakasan tayo kasi alam nating lahat na meron tayong pag-asa. We can confidently come to God. We can confidently ask God kasi we are already washed. Ang gusto sabihin ng Hebrews, noon, hindi kayo pwedeng lumapit. Bakit? Hindi pa namamatay si Christ. But when Christ died, sabi nga dyan yung curtain. Kasi ang gusto ipakita dito yung temple. Yung temple curtain na mayroong harang between the temple of the holies and the holy of holies. Okay? Sa loob po ng templo, meron pong place ng holies at holies of holies. Doon po sa temple na yon, hindi pwedeng pumasok ang hindi saserdote. Okay? Dati pinakita ko sa inyo yung ang itsura ng temple.
Merong temple courts kung saan doon lang pwedeng pumasok ang mga tao sa temple courts. Okay? At ang mga pwede lang pumasok doon yung mga sumasamba lang kay Yahweh. Hindi pwedeng pumasok ang hindi Hudyo. Okay? Pwede proselyte, pero hindi pwede pumasok ang hindi Hudyo. Okay? Tapos, sa loob ng Holy of Holies, kala nyo ba makakapasok kayo doon? Hindi. Ang pwede lang pumasok doon ay yung mga priests. Okay? Pero doon sa Holy of Holies, walang pwedeng pumasok doon kundi yung high priest. Once a year lang pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Pag pumasok ang isang high priest sa Holy of Holies, meron siyang tali, di ba naalala niyo yun? Meron siyang lubid at meron siyang bells na nakakabit sa kanyang tassels. Okay? Pag pumasok siya doon at tumutunog pa yung bells doon sa kanyang tassels, buhay pa yun. Okay? Pero pag hindi na tumunog yung bells dun sa tassels ng high priest, patay na yon. Why? Because the presence of God is in that Holy of Holies. Nung namatay si Christ, symbolically, ang ginawa ni God, sinira yung curtain dun sa loob ng temple. It is a symbolism that we now can walk through and go to the temple to the place of Holy of Holies. Ibig sabihin, nakakalapit na ngayon ang mga tinubos ni Christ. Palapit sa Kanya. Pwede na. Yun yung sinasabi dito ng Hebrews author. That's why kailangan natin palakasin yung isa't isa. Why? Because we on ourselves are being condemned because of our own sins. Yes or no? Hindi ba bawat araw ay gumagawa tayo ng kasalanan? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sige, tingnan niyo. Kala niyo di gumagawa ng kasalanan yan, no? Mukhang angelic lang, di ba? Mukhang angelic lang, di ba? Pero deep inside our hearts, all of us are committing sins. Yes or no? Yes, we do. This is the hard part of being a Christian. Kasi ito yung sinasabi ni Paul na kung ano yung gusto ko, hindi ko magawa, at kung ano yung ayaw ko, yun yung pilit kong ginagawa. We are still in the struggle of sins. Kaya kailangan nating magpalakasan sa isa't isa. Kaya kailangan natin ng fellowship. Kaya kailangan yung umattend sa church. Why? Because we need to stir up one another of the hope that we have. Kailangan mo ng tagapagpaalaala. Kapatid, nilinis ka na ng Panginoon. Kapag namumroblema ka, kailangan mo ng tagapagpaalala. Kapatid, nilinis ka na ng Panginoon. Kapag nagkakasala ka, kailangan mo ng tagapagpaalala. Kapatid, nilinis ka na ng Panginoon. Kapag nanghihinawa ka na nalulugmok na yung pakiramdam mo, kailangan mo ng tagapagpaalala. Kapatid, nilinis ka na ng Panginoon. That's why we need fellowship. By the way, nakalimutan ko kanina, welcome natin yung isang kapatid natin, estudyante ko sa Pampanga, si Sister Ann, yung nakablue na nandyan sa gitna. Welcome ka sa fellowship, okay? Kami ay masaya na kapiling ka namin dito. She's now working in Rockwell, tama ba? Sa Rockwell ngayon? Sa Balumbato? Rockwell eh. Hindi, joke lang. No, pasensya na kayo ha. Ganun talaga pag galing States. State of sickness. Okay. So yun. Let's go back again. So, kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin to stir up one another kasi kailangan nating ma-remind. Okay? Of what kind of state we have right now. Anong klaseng state yon? We are state of being saved by God. Kung naalala nyo rin, nabanggit ko sa inyo, anong klaseng save o salvation yung binigay sa atin? We are saved, but not yet. Save tayo sa katayuan, sa stature natin. Okay? Sa katatayuan natin, save tayo. Alam natin 'yon. Okay? Bakit? Anong ginagamit ninyong pamantayan that you are saved? Because of faith.
Hindi kayo na-save because of your faith. But you are believing you are saved. Yun yung faith doon. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi kayo na-save ng faith ninyo. You are saved. Kasi pinananampalatayanan nyo ngayon that you are saved. Umaasa tayo that we are saved. Yun ang meaning ng we are saved through faith. We are saved by grace through faith. Ibig sabihin, niligtas tayo by grace, pero kaya lang tayo umaasa na ganon, nananampalataya tayo. Umaasa ka lang na save ka kasi we are not yet, dahil hindi pa dumarating yun. Mangyayari lang yun pag namatay tayo o pag bumalik na si Christ. Okay? Ngayon, ano yung assurance natin? Ano yung assurance natin that we are saved? Yun yung sinasabi ko sa inyo. The Holy Spirit. Yung seal of the Holy Spirit. That's why, napapansin ninyo na binabago kayo ni God araw-araw, nababago yung mga pananaw sa buhay, nagkakaroon kayo ng hunger sa Word. Yun yung mga proofs na meron kayong seal, selyado kayo ng Holy Spirit. Okay? Kumbaga sa mineral water, sa bote ng mineral water, yung kulay blue na nandun sa takip. Okay? Nahirap kayong tanggalin kasi sealed. Okay? Yung nakalagay din sa mga products sa groceries na do not accept if sealed is broken. Okay? Ganon yung work ng Holy Spirit na He is the seal. Ibig sabihin, yan yung tatak natin na tayo ay talagang saved. Pero yung pagiging saved natin is through faith. Wala pang katuparan. Faith pa lang lahat. Faith pa lang. Umaasa pa lang tayo that we are saved. At yun yung dapat nyo maintindihan. Hindi kayo na-saved dahil because you faith, but it is because by grace. Ngayon, umaasa tayo doon. Kaya it is through faith. Naintindihan nyo? O, naguluhan kayo. Ang intindi ng marami ganito. Kaya ako na-save kasi nanampalataya ako. Mali. Niligtas tayo ni God by grace. Ngayon, ikaw, nananampalataya ka ngayon na niligtas ka ni God. Yun lang yun. Any questions po? May questions sa likod. Ate Liz. Palakas lang po para marinig natin. Sige po. Verse, ano po? Yun nga po yung kasunod natin dyan. Kaya nga po, pagdating ng 26 and 27, tingnan nyo ha. Okay? Kaya, bago po tayo doon, tatapusin ko lang yung 24, 25. Kaya nga kailangan stir up yung one another para tayo ay patuloy na magpalakasan sa isa't isa, na magpatuloy na gumawa ng kabutihan at ng pag-ibig. Kaya nga verse 25, not neglecting to meet together. We should not neglect to have fellowship and to go to church. Kasi dito natin sa church na pipil, naiintindihan at nauunawaan ng buo that we have that kind of assurance. To encourage one another, sabi ng verse 25, and all the more as you see the day drawing is near. Kasi malapit nang dumating yung wakas. So, kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga, verse 26 and 27, yung sinasabi ni Ate Liz, ito yung kasunod. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there is no longer remains a sacrifice for sin. Ibig sabihin, wala nang pruweba pa, wala nang pwede pang matira sa'yo. Kasi nga, kahit na naintindihan mo na, nagpapatuloy ka pa rin, ano pang mangyayari sa'yo? Baka hindi ka safe. If a person continuously go on sinning deliberately, take note of the word, willfully or deliberately, continuously, willfully or deliberately, talagang walang habas siya kung magkasala. Ito nga yung na-explain ko rin sa wife ko eh. Nakita ko, simula nung nag-work ako ulit secularly, nakita ko talaga
na ang tao is yung corruption talaga sa heart nandoon talaga. Why? Because most non-elect or non-Christian persons enjoy sins so much. Unlike the Christians, when you go on sinning, what do you feel? Do you enjoy sinning? No. You what? You struggle. Ano pa? Nalulungkot kayo. Di ba? You become desperate. Why? Because you sin. Nakakasala ka. Nalalaman mo na alam mo na mali itong ginagawa mo. But look at those who don't have Christ in their lives. When they sin, they enjoy it! Yun yung sinasabi ko sa inyo yung difference, di ba? Iba yung namumuhay sa kasalanan kaysa sa nagkakasala lang. Yung namumuhay sa kasalanan, they deliberately go and enjoy it to sin. Kaya yung sinasabi doon sa verse 26, they deliberately go. Wala nang knowledge na matitira sa kanila. They won't understand it anymore because they deliberately go on sinning even though they go to church. Sabi ko nga, pinakita ko sa aking wife, Sister Beck. One time, meron akong isang client who attends to a mega church. Nag-selfie pa siya na nag-worship as in theater kasi yung kanilang church. Nag-worship sila. Tapos sabi niya, Sunday worship, ganyan. Tapos yung sumunod na post niya, okay? Yung sumunod na post niya, sabi niya nagtatalunan daw yung kanyang ovaries kasi gusto niya makita yung Matchbox 20 vocalist. Nung nakita ko yun, pinost pa sa FB. Sabi ko, look, tingnan mo siya. Ito yung post niya kaninang umaga. Ito post niya nung hapon kasi may concert ng Matchbox 20. Gusto niya makita yung tapos nagtatalunan daw yung ovaries niya. What? What? Attending to a church, tapos ganun yung kanyang What kind of Christian? Kung Christian man, yung ganun, deliberately, professingly, kumbaga dinideclare pa sa buong mundo kasi pinost pa sa FB. Okay? Kung nakita nyo pa yung post niya, yung poster pa yung vocalist ng Matchbox 20, naka-nude, nakatakip lang dun sa vital organ niya yung kanyang Nung nagpunta dito, sabi ko, grabe naman talaga. So, ayos. Winner. Di ba? Ano sabi ng verse 27? But a fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume the adversaries. Yung mga hindi sa Panginoon, for sure, they will suffer fire for the adversaries. Okay? So, ano yung tinutukoy dito? Yung mga siguradong kay God na umaasa, they are hoping that they are with the Lord, okay, they will be preserved. But those who deliberately sins, okay, for sure, they will suffer fire and fury of fire. Sabi ng verse 28, anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy. Kaya nga, ang mga hindi umiintindi sa law o sa utusan will surely be punished. Sundan niyo yung aking yung flow of thought na pinapakita ng author of Hebrews. Okay? Verse 29, how much worse punishment do you think will he deserve by the one who has spurned the Son of God? Okay? So, sino yung mga umayaw sa Son of God? Ano pa yung kanyang isa-suffer? Ano pa yung kanyang kakahinatnan? Okay? Verse 34, we know him who said, vengeance is mine. So, ibig sabihin ng vengeance is mine dito, again, as according din sa series natin na misuse passages, yung vengeance is mine is not your enemies, mga kapatid. Huwag yung aangkinin yung verse 30 na the vengeance is mine para sabihin na lahat ng mga galit sa akin, lahat ng mga kaaway ko, the vengeance is of the Lord. Hindi ho yan applicable. Ang sinasabi dyan na the vengeance is mine is yung mga kaaway ni God. Yung mga nagpo-profess that they are
for the Lord, yet they deliberately sinning, yari sila kay God. Okay? I will repay. And again, the Lord will judge His people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yan yung sinasabi ng verse 31. Okay? So, nakukuha nyo na po ba yung flow of thought? Ang nangyari, pinakikita ng Hebrews author na ang mga tunay na mananampalataya, meron silang security. Kasi nasira na yung curtain. Pwede na silang makalapit. Ngayon, yung mga hindi naman totoo na nagsasabing Christian lang sila, but deliberately continue in sinning, God will make them pay. Yun yung sinasabi ng author of Hebrews. Ngayon, medyo nakakatakot yun. Yes or no? Paano kami, pastor? How can we be sure that we are secure? Kakantahin pa natin yung kanta ni Darlene Sheck. I'm so secured. Di ba? So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. Di ba? Paano yun, pastor? Even those who keep on sinning is singing that song. Di ba? Hindi nyo ba naririnig doon sa tabi natin? Di ba? Inaanta rin yun doon. Inaanta rin nila yun eh. Sabi ko nga, dapat may copyright yung mga kanta. Puro Christian lang pwedeng kumanta. Hindi pa pwedeng kantahin ng Roman Catholic. Hindi pa pwedeng kantahin ng Charismatic. Hindi. Lahat pwedeng kumanta niyan eh. Di ba? Kahit mga Mormons ka, kinakanta yan. Alam nyo ba yun? Kilala nila. Sila Darlene Sheck. Mormons, kilala si Darlene Sheck. What? They even have their praise and worship. And they also, nalilay hands din sila, tumutumba rin sila. Nakakashock. Diba? So, what's happening here is we should see ano ba talaga ang pinapakita or assurance natin kay God. Okay? Alam niyo kung ano? Yung word na preservation. Sabi ng verse 32, but recall the former days after you were enlightened. Pagkatapos nyong makakilala, you are being enlightened. Ano nangyari? Verse 32. A hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed, and afflictions, and sometimes being partners with those who treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property. Ibig sabihin, yung times ng mga apostles at ng mga Christians noong first century, they suffer so much. Pero even though they suffer, God preserved them. Ano ibig sabihin ng preserve? Hindi kayo hinayaang mapanis. Yun ba yun? Binuro tayo ni God? Ano ibig sabihin ng preservation? Ha? Hiniwalay? Ano pa? Hindi kayo hinayaang mapahamak? Ganun ba yun? Hindi tayo napunta sa danger? Oo, come on. Napupunta tayo sa danger. May mga Christians pa nga nare-rape, napapatay. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi tayo may endanger. But God will still have us in His hands, no matter what. Hindi po absolute na porket Christian tayo, hindi na kayo magsasuffer. But what is absolute? If you are true Christian and you are elect by God, called by His name, you will be preserved. Kaya nga yung mga Christians dito na tinutukoy ng Hebrews, na-imprison eh. Na-imprison sila. Tapos yung properties daw nila, ano sabi? Ano daw sabi?
plunder of your property. Joyfully accepted the plundering of your property. Ibig sabihin, ninanakaw yung kanilang mga ari-arian. Dinadaya sila. Pinapalaya sila doon sa mga places nila. Kinukuha ng kanilang mga kaawa yung kanilang places. Nagkakaroon ng mga orders dati, nung time ng Roman Empire, na kapag hindi ka Christian, kukunin yung ari-arian mo. They even suffer those kinds of things. Pag hindi ka, Pag Christian ka at hindi ka sumasamba sa inuutos ng Roma, you will go to jail, or you will die, or your properties will be plundered. Dumating yung time ni Emperor Nero before the AD 70 na yung mga Christians ay pinagbintangan na sununog ang Roma. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Revelation chapter 13, yung 666, hindi yun si Pope, hindi yung kung sino-sino, that is Emperor Nero. Kasi siya yung Antichrist na tinutukoy ni John. Okay? Ganun siya karud, ganun siya kasama. Siya yung sinasabing merong merong 7 heads with 10 horns. Okay? Kasi ang Rome, ang tinatawag na city with the 7 hills. Kasi natayo ang Rome with the 7 mountains or hills. Nagkaroon siya ng 10 kings na nabuhay sa Rome. So Rome yung tinutukoy doon. Kaya huwag kayong matakot sa Revelation. Dapat masaya kayo. Dapat enjoy kayo na dumating si Christ. Hindi kayo matakot. Kasi we will be preserved by God. Whatever circumstances might happen, Christians will be preserved. You will be like a coco jam. Joke. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pababayaan ni God kasi we will be preserved. Kahit na mapahamak pa yung physical bodies natin, hanggang doon lang yun. Kaya nga never niyong maririnig sa akin na mangaral ng prosperity kasi walang pinapangaral ng prosperity sa Bible. Ang pinapangaral ng New Testament is preservation. Na kahit na mag-suffer kayo, ipe-preserve kayo ni God. Hindi tayo pinangangakuan ni God na magkaroon ng malaking mansyon, na magkaroon ng Toyota Vios o magkaroon ng Honda Civic o magkaroon ng Mini Cooper o ng RAV4. Hindi nangangako si God ng ganon. Okay, ang pinapangako ni God is preservation of the saints. Okay? Kaya kapag nakakaranas kayo ng tragedy sa buhay nyo, it's normal. It's part of life. Bakit ganon, Pastor? Ang dami-dami naman dyan ng mga gumagawa ng kasalanan. Bakit kami pa yung nagdudusa ngayon? Bakit? Ano ba tingin mo sa sarili mo? Special ka? Para hindi ka magdanas ng ganyan? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin kung Christian yung mga mayayaman ngayon sa Pilipinas. They are not. At iniisip nyo na blessings ni God yun? It is a curse. Kasi hindi sila lalo malalapit kay God because of those things na tinatamasa nila. Di ba? Subukan nyo marami kayong pera. Hindi ko naman sinasabi masama magkaroon ng maraming pera. Subukan nyo lang kung ano ang gagawin nyo pag sandamakmak yung pera nyo. Hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. It is a big temptation. Kaya huwag kayo malungkot pagka ganun. Ang pinramis ni God, preservation, hindi prosperity. Okay? Hindi prosperity, preservation. Okay? Tingnan pa natin ang sinasabi pa. Bago tayo makarating si Hebrews 11:1. Excuse me. 35. Therefore, do not throw away your confidence. Ibig sabihin, kung nagdadanas kayo ng persecution, nagdaranas kayo ng kahirapan sa buhay, huwag kayong manghinawa. Bakit? Bakit? Which has a great reward, for you have need
to endure, so that when you have done the will of God, you will receive what is promised. Para pag overcome nyo na yung mga persecutions at mga dapat danasin, you will have what it is promised. Ano yun? Verse 37, for yet a little while, at the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. Ibig sabihin, ang mga mananatiling tapat sa Panginoon ang siyang sasalubong kay Jesus Christ, whether through His coming or through His death. Whether kung mamamatay kayo kay God or sasalubungin natin siya ng harapan. Pero those Christians, truly Christians, will live by faith. Hindi yan, again, misquoted passages. Yung the righteous shall live by faith ay hindi yan patungkol sa pagpo-full time sa ministry. Ay, sabi ko, Pastor, because the righteous shall live by faith, iniwanan ko yung trabaho ko, magmi-ministry na lang ako. Subukan yung gawin dito sa Manila. Tingnan natin kung hindi kayo magbenta ng Tupperware sa na forever living pagkatapos. Di ba? Kaya nga sa katermang pastor ang nagbebenta ng kung ano-anong networking sa loob ng church. Tapos yung mga members ng church ang ginagawang network. Bakit? Kasi pinanghahawakan yung the righteous shall live by faith. Kasi alam ko si God siya magpo-provide. Ilang pastor yan na nakausap ko na ganyan yung katwiran. Tapos kung ano-anong pinapasok na negosyo at kung ano-anong pangungulit ang ginagawa sa mga kapwa Kristiyano para makapandamay sa networking, sa mga businesses na pinagagawa nila. Tapos eager na magparami ng miyembro para para lumaki yung tithes. Kaya nga hindi kayang sitahin yung mga members pag may ginagawang kasalanan. Why? Kasi umaasa sa tithes ng mga members. Lalo na kung malaki yung tithes nun. Diba? Kaya nga hindi pwedeng sitahin. Bakit? Ang laki ng tithes eh. Baka umalis. Hindi yan patungkol sa pagpo-full time sa ministry. Okay? Ang sinasabing the righteous shall live by faith. Ang tunay na mananampalataya will be righteous. Will live righteously by faith. Umaasa sila kay God that they are saved and they will live righteously. Tingnan niyo katabi niyo. Sabihin mo, dali, nananampalataya ka, save ka? Sige, tanungin niyo, kayo Maria. Nananampalataya ka, save ka? Live righteously. Tama ba? Sinasabi ba talaga yun na Hebrews? Yung ba talaga yung sense? Yes. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Pag siya ay tumalikod, hindi ako matutuwa sa kanya. Wow, pastor, paano yan? May talikuran? No. Tingnan niyo verse 39. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and preserve their souls. Hindi tayo kabilang doon sa mga nagsishrink back, sa mga tumatalikod. Tayo yung mga ipe-preserve ni God. Tayo yung mga may faith. So those who have true faith, totoong pananampalataya, totoong umaasa kay God, God will preserve him. Paano natin mapapatunayan na siya talaga ay totoong kay God? He will endure until the end. Hello? Pastor, paano kung malalaman kung talagang elect ako? Simple lang. God will preserve you. So pag nawala ka kay God, magtanong ka na. Baka hindi ka elect. Pero pag nagtanong ka at kinakabahan ka, bakit meron kang kaba? Baka totoong kay God ka kasi kinakabahan ka eh. Dahil yung mga hindi kay God, alam mo nangyayari? Hindi yun kakabahan.
hindi yun babalik. Ano mangyayari? Lalong mag-enjoy sa sin. That's why, anong sabi ni John sa 1 John? Bakit daw sila wala na sa atin? They were not of us. They previously here, kasama natin sila before, pero wala na sila ngayon. Why? Because they are not truly of us. So, ang tunay na palatandaan na you are kay God, He will preserve you. No matter what. Kaya nga, papasok ngayon yung argument ng author ng Hebrews doon sa verse 1 and chapter 11. After niyan sabihin doon sa chapter 10:39 na you were not of those who shrink back, but you are those who are preserved. Anong sabi? Numbers 11. Now, at ngayon, ano raw? At ngayon, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So ano gusto sabihin dyan? Yan ba ay patungkol sa pag-iisip mo ng positively na ibibigay ni God lahat ng pinananampalatayanan mo? Of course not. It is all about the preservation of God for your salvation. Yun yung tinutukoy dyan sa Hebrews 11:1. Naintindihan nyo na po? Hebrews 11:1 is all about God will preserve you. Ngayon, para magkaroon ka ng joy, umasa ka. Have faith. Kasi we are saved by grace. Sinesave tayo by grace. So ano lang ang ginagawa natin? Umaasa lang tayo that we are saved. Yun yung faith. Umaasa ka lang na save ka. Kaya we are saved by grace. Through faith. So save tayo, umaasa tayong save tayo. Yun lang yun. Anong pinanghahawakan nyo? Si God. Yung preservation ni God. Hindi yung faith mo. Bakit? Ano yung faith natin? We are prone to what? Kapag ang pinanghahawakan natin yung sarili nyong faith, ano mangyayari? Secured ba yon? Secured ba yung sarili nating faith? No. Why? Because we are always in doubt. Di ba? Magkasalang-alang kayo eh. Nagda-doubt na kayo kay God eh. Magkaroon lang kayo ng trials, nagda-doubt na kayo kay God. Magkaroon lang kayo ng failures, nagda-doubt na kayo. Pero ano dapat ang basihan natin? Yung preservation ni God. Makikita nyo that God is continuously helping you day by day by day. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God according to His purpose. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin, inaayos because God is preserving us. Kaya kung totoo kayong kay God, hindi kayo mawawala. Magugulat kayo na gumawa kayo ng sin, pero binabalik ka pa rin ni God sa Kanya. Di ba? Marami kang unfaithfulness, pero eto pa rin si God, binabalik ka pa rin niya sa Kanya. Kahit anong pagkukulang mo, binabalik ka pa rin niya ulit sa Kanya. Why? God is preserving you. Yun yung gusto sabihin ng Hebrews 11:1. Kaya nga pagdating sa mga susunod pa, nagkaroon ng mga example si author ng Hebrews. 'Di ba? For by the elders obtain Hebrews 11:1. For by it the elders obtain good report. Yung mga elders daw ng church nagkaroon ng magandang report sa kanila. Through faith we understand that the worlds were framed, okay, by the word of God, so that things are seen were not made of things who disappear. Okay? Who do appear. Kaya nga, sunod-sunod dyan. Tingnan ninyo. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Alam ba ni Abel na mas mabuti yung hinaing niya? Alam niya o hindi? Hindi niya naman alam yun eh. Wala naman sinabing alam niya eh. Pero, bakit siya kinalugdan ni God? May binanggit ba sa Bible? Wala. Kinalugdan lang siya ni God. Gusto lang siyang kalugdan ni God. That's it.
Meron pa ako narinig na pastor noon, kasi po yung hinain po ni Cain, walang dugo, gulay. Ano? Ano ngayon kung walang gulay? Kung walang dugo yung gulay. Di ba? Dapat daw kasi yung hain may dugo. Yun ba ang issue doon? O ang issue sa pinaghahandugan, hindi doon sa naghahandog? Sino ba ang issue sa regalo? Yung bang nagbibigay ng regalo o yung nireregaluhan? Sino ba ang nabibigyan ng kaligayahan doon? The giver or the receiver of the gift? Di ba yung the receiver? Ayan, magba-Valentine's na yung mga may ka-loved one. Oo. Tingnan nyo sino ba ang importante? Okay? Sino ba ang importante? Importante ba yung halimbawa ganito, ako, magre-regalo ako. Kahapon, nadaan kami ng SM. Nakakita kami ng sandamukal ng mga flowers, chocolates, mga regalo pang Valentine's, di ba? Di ba? Nagbibiruan kami kahapon ng aking wife, sabi niya, akala ko bibigyan mo ako ng flowers. Sabi ko ganun sa akin. Sa loob-loob ko, ayaw mo naman yan Kasi ayaw niya, hindi niya type yon. Pag binibigyan siya noon, iniisip niya gulay. Ano natin to, gugulayin, di ba? Hindi niya feel yon. So, kahit pa, mag-exert ako ng money, ng effort, at magbigay ako ng ubod na gandang bunch of roses, at binigay ko sa kanya, ano mangyayari? Will she enjoy it or not? No? Siguro, matutuwa kasi nag-effort ka. Pero pag binigyan ko siya ng isang bagay na enjoy niya, at yun yung gusto niyang matanggap, ano sa tingin niya? Diba? Ganun din sa mga magbibigay ng regalo sa inyo. Tip lang, G, yung mga magre-regalo dyan sa Jo, baka magtapos si Apple Pwede ko nabanggit si Jojo halimbawa na Brother Willie, baka magtampo ni Sister Lydia, di ko kayo nabanggit. Halimbawa, magbibigay kayo ng regalo, in case, dapat i-consider is yung re-regaluhan. Hindi yung kung ano gusto nyong ibigay. Gusto ko bigay sa'yo chocolate na korting heart Hindi yun Ang importante, yung tatanggap. Yes or no? Yes. Ganon din yung nangyari kay Cain at kay Abel. Hindi importante kung anong gusto nung nagbigay. Ang importante kung anong gusto nung binigyan. Nalugod si God kay Abel. By faith, iniisip ni Abel, I will give this to God kasi umaasa ako na nanampalataya ako na matutuwa siya sa akin. Yun yung iniisip ni Abel. Yun yung ibig sabihin dito ng by faith. Abel gave more than Cain. Kinalugdan ni God yung gift niya. Umaasa lang naman si Abel He only has his faith. Then nalugod si God sa kanya. Okay? Ibig sabihin, ang faith po ay hindi kayo ang subject. It is God. It is His grace para kalugdan yung faith natin. By faith, Enoch was translated. Even though Enoch has his faith, it is only God's grace that makes his faith valid. Hello? Without faith, it is impossible to please. Kaya nga mga kapatid, Pastor, para saan itong pinag-aaralan natin? Gusto ko maintindihan ninyo na yung faith po ay walang kapangyarihan. Gusto ko maintindihan ninyo na hindi palakasan ng faith kay God. Gusto ko maintindihan ninyo na hindi patindihan ng faith. Kasi yan yung naririnig na, di ba? Kailangan lang malakas ang faith. Ano ba yung sabihin na malakas ang faith? Talaga positive lagi? Yun ba yung malakas ang faith? No. Umasa ka lang. It is His grace who will grant to you or upon you kung gugustuhin niya. Ang tanging mo lang gagawin,
umasa ka lang. Kung ibibigay niya o hindi, umasa ka lang. Bakit ganun, Pastor? You know why? Because God is sovereign. Hindi mo pa pwedeng ipagyabang, Lord, ang lakas-lakas ng faith ko. At sabihin pa sa'yo ni God, ano ngayon? Di ba? Because it doesn't mean na talagang umaasa ka ng asang ka, tuwan-tuwa si God sa'yo. Hindi yun ganun. We are just under the grace of God. Ang tangi mo lang gagawin, umaasa ka lang. Kaya nga, we are saved by grace. Na una muna, na nagbigay siya ng grace nung na-save ka. At umaasa ka lang na God saves you. You know what? God will preserve you if you are really saved. Kasi kung hindi ka saved, hindi ka magpe-persevere. You remember Pharaoh? Do you remember Pharaoh? What did God made out of Pharaoh? Ano sabi? And God made the heart of Pharaoh, ano raw? Hardened. Kung hindi ka talaga kay God, titigas ang puso mo. Pero if you are kay God, siya ang magpe-persevere sa'yo. So, anong application ang magagamit natin out of Hebrews 11:1? Okay? Dapat nyo maintindihan, number 1, that God is the source of faith. Pastor, totoo ba yun? God is the source of faith? Of course, He is the source of faith. Wala pong ibang pinagmulan ng faith. Hindi po kayo ang siyang pinagmulan ng faith ninyo. Okay? Hindi kayo ang may gawa niyan. Hindi kayo ang siyang nag-produce niyan. Wala kayong kinalaman, kaya kayo nagkaroon ng faith. Even your faith, even our own faith, okay, was or came from the Lord. Look at Romans chapter 12, verse 3. Anong sabi? Romans 12, verse 3. For by grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, according to the measure of faith. According to the measure of faith that God has assigned. Even the measure of faith, it is God who assigned to you. Why? So yung patibayan ng pananampalataya ay walang katotohanan. Kaya kong ilaban yan ng harapan kung gusto ninyo harapan ng buhay sa buhay kung hindi sinasabi ng Bible na ang faith is not from us. Faith came from God. He assigned it to us. Another passage is in Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith. Tingnan niyo yung faith. And it is not your own doing. Your faith is not your own doing. Ano daw? It is a gift of God. Yung gift of God dyan, hindi lang yung salvation, but the faith itself is a gift. Another passage. Ephesians chapter 6, verse 23. Peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Yung love with faith ay from the Father and Jesus Christ. Malinaw po? So ngayon, huwag niyong ipang malaki na malakas ang pananampalataya niyo. Dahil yung faith na iniintindi niyo at iniisip niyo is not from you. Philippians 1:29. For it has been granted to you,
for the sake of Christ, that you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Granted daw. Ibig sabihin, ginagrant lang sa atin yung faith at yung suffering. Kaya when you suffer, God is granting it to us. The faith and the sufferings was granted to us. Okay? Last passage sa Hebrews chapter 12 verse 2. Dito po ako magwawakas. Kaya nga nasabi ng author ng Hebrews itong passage na ito. Pagdating ng chapter 12 verse 2. Kasi na-conclude niya that God is preserving us. Okay? Kaya nga na-conclude niya ito. Ang sabi niya dito, verse 2. Looking unto Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured cross, despising the shame, and seated at the right hand of the throne of God. We are looking at Jesus who what? The author. Alam niyo, ang ganda nung ginamit ng ESV. The perfecter. Siya yung magpe-perfect ng faith natin. Kasi hindi pa perfect yung faith natin. Di ba pumapalya? Sometimes you believe God, sometimes you're not. But as we go on day by day, God is perfecting our faith. At sino gumagawa nun? Tayo ba? No. It is God. Okay? So I want you to understand that the source of our faith is God. Okay? First point. Second point, we are secured. By our own? No. By the grace of God. We only what? We only believe. Umaasa lang tayo. Faith nga eh. We don't see it yet. Di pa natin nakikita, pero we believe na we are secured. Kaya nga kailangan natin magpalakasan. Kasi alam ng author ng Hebrews na may pwede mag-fail yung sarili mo. Kaya kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Okay? Pangatlo at panghuli, because of that security, because of that God is the author and source of our faith, we should worship Him and we should have joy in our hearts because God is the source of faith. Kaya ang tanging natin pwedeng gawin is to worship Him because of this faith that God gave us. And I want you to understand that. Gusto ko maintindihan natin lahat. The only thing that we do is we believe. Yun lang. Naniniwala lang tayo. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan. It is the sovereignty of God. Walang ibang strength. Kaya nga, it's not our might, it's not our power, but by the Spirit of the Lord, by the power of God alone, pwede tayo ma-preserve. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa inyo. I hope na yung hope na meron kayo, hindi yung sarili yung kakayanan na mag-hope ang sandigan nyo. Okay? Naintindihan nyo yung sinabi ko, yung play of words? I hope na yung hope na meron kayo ay hindi yung sarili yung kakayanan na mag-hope. Okay? Hindi yung sarili yung kakayanan na mag-believe o mag-faith. I hope, umaasa ako na yung inyong aasahan ay hindi yung sarili nyong pag-asa sa sarili nyong kakayanang umasa. Kasi yung pag-asa natin kay God ay siya rin ang siyang nagbibigay. Wala tayong kahit na anong contribution. Wala. Even this faith of ours is assigned by God. And that's very comforting words na yung kaligtasan ito is very secure and this salvation is very safe, very preserving kasi hindi tayo ang sandigan, kundi si God. And thank the Lord. Kasi sabi ng author ng Hebrews, we are not those who shrink back, but those who have faith. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray.
Father, salamat po sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. For the love that you gave, for the preservation that you made, and for the faith that you are assigning in our lives. Thank you for the fellowship that you are using, Lord God, to strengthen this faith. And thank you, Lord, that we should not ask, and we should not, hindi kami dapat umasa sa sarili naming faith, but kung saan ikaw ang siyang Diyos na nagbibigay sa amin ng faith. Tulungan niyo po kami at kami po ay laging magkaroon ng humility sa iyong harapan, magkaroon kami ng joy that this faith that came from you would always strengthen us and would give us hope. Even though we may suffer in this life, alam namin, O God, that you are the one who is giving us faith always and keeping us to persevere through this life. Thank you, Lord. To you all the glory and honor and praise. I leave to you, Lord God, yung buhay ng bawat isa. Ikaw po ang siyang bahalang mag-preserve sa amin. According din, Lord, sa example ng mga sinaunang mga mananampalataya ng Old Testament, maging katulad rin nila kami, Panginoon, na nagkaroon ng tunay na pananampalataya galing sa iyo. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.